Baka kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Oh! Mga ka-Gen H! Andiyan na pala kayo. Siguro naman ay pamilyar kayo sa kinakanta ko. Good! Pero, napatanong na ba kayo kung bakit ito mahalaga sa ating kalusugan? Tara't samahan niyo akong alamin ito. Oh, mga ka-Gen H, anong ulam nyo ngayong araw? Pinakbet, munggo, o sinigang? Ano man ang pagkain ninyo sa araw-araw, dapat siguraduhin may gulay at prutas, ha? Alam niyo kung bakit? Ganito kasi yan. Mayaman ang gulay at prutas sa vitamins, minerals, at phytonutrients. Kaya malaki ang naitutulong nito para maging healthy at malakas tayo palagi. Pero, ano nga bang pagkakaiba ng gulay sa prutas? Sakto! Nandiyan na ang ating bisita! Mang Jerry, tuloy po kayo. Upo po muna kayo. Salamat, Ana, sa pag-imbita sa iyong tahanan. Balita ko'y may tanong ka tungkol sa prutas at gulay. Opo, Mang Jerry. Gusto po sana naming malaman ng mga kaibigan ko kung anong pinagkaiba ng prutas sa gulay. Aba, magandang tanong yan, Ana. Ganito kasi yan. Ang prutas ay mula sa ripened ovary ng bulaklak at kadalasang may mga buto. Alam mo ba, Ana? Ang bawat prutas ay may kanya-kanyang nutrients o sustansyang taglay na mabuti para sa katawan. Halimbawa, ang saging ay kilala sa pagiging mataas sa potassium, isang mineral na tumutulong para maging healthy ang lahat ng muscles at nerves natin. Meron din tayong bayabas na napakayaman sa vitamin C na tumutulong sa ating immune system para makaiwas sa pagkakasakit. Aha! Naalala ko na po, Mang Jerry. Isa pang halimbawa ng masustansyang prutas ay ang kamatis na mayaman sa lycopene. Isa itong phytonutrient o plant-based compound na sumusuporta sa ating heart health, kagaya din ng iba pang prutas. Oo, tama kayo ng dinig. Ang kamatis gaya ng talong, sili, ampalaya, patola, okra na madalas nating napagkakamalang mga gulay ay mga prutas din. Dahil galing ang mga ito sa bulaklak ng halaman na may mga buto. Ang mga gulay naman ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng halaman tulad ng ugat, tangkay o dahon. Halimbawa ay ang sweet potato o kamote. Ito ay hindi lang nagbibigay ng energy. Ito rin ay mataas sa potassium, isang mineral na tumutulong na maging healthy lahat ng nerves at muscles natin. Mang Jerry, isa pang halimbawa ng gulay ay ang paborito kong super gulay, ang malunggay. Mayaman ito sa vitamin A, C, calcium, at iron. Mang Jerry, napaisip lang po ako. Dahil ang gulay ay mula sa iba't ibang bahagi ng halaman, ano po ang mga madalas na uri nito? May tatlong pangunahing grupo upang hatiin ang mga gulay. Ang unang grupo ay mga bahaging nasa ilalim ng lupa. Kabilang dito ang ugat o taproots kung saan ang gulay ay maaaring lumaki at maging makulay at malasa. Halimbawa ng ugat o taproot ay ang carrots at labanos. Kabilang naman sa grupong tuber na nagsisilbing imbaka ng sustansya ang patatas, kamote at luya. Panghuli, ang bumbilya o bulbs na matabang bahagi ng halaman na nasa ilalim ng lupa
kung saan nakaimbak ang pagkain o enerhiya ng halaman. Halimbawa nito ay ang sibuyas at bawang na nakatutulong sa kalusugan ng puso. Ang pangalawang grupo naman ay ang mga bahaging nasa itaas ng lupa. Ito yung mga tangkay at dahon na maaaring kainin. Katulad po ng mga malunggay at kangkong. Ang malunggay at talbos ng kangkong ay parehong mayaman sa nutrients na pinoprotektahan ang katawan natin laban sa mga impeksyon. Tumutulong din ang mga ito para maging malinaw ang ating paningin at maging maganda at glowing ang balat. Tama yung mga halimbawa mo, Ana. Ang panghuli namang grupo ay ang nakakain na bulaklak. May mga halimbawa ka bang naiisip, Ana? Kabilang po ba rito ang bulaklak ng kalabasa at broccoli? Mga tangkay ng bulaklak na siksik sa nutrients para suportahan din ang ating immune system. Tumutulong din ang mga nutrients na to na malinis ang loob ng katawan natin at mailabas ang tinatawag na toxins. Oo, Ana. Ang bulaklak ng kalabasa, broccoli, katuray, puso ng saging ay ilan sa halimbawa ng nakakain na bulaklak. Para malinaw lang po ulit, Mang Jerry. May 3 uri ng mga gulay. Ang mga bahaging nasa ilalim ng lupa, mga bahaging nasa itaas ng lupa, at panghuli, ang nakakain na bulaklak. Tama ang lahat ng yan, Ana. Kung mapapansin mo, iba-iba man ang uri ng gulay o prutas ang ating kainin, may mga sustansya itong taglay na kailangan ng ating katawan. Katulad ng maraming mga vitamins at minerals na nagpapalakas ng immune system. Oo, marami pang ibang micronutrients ang tumutulong para mapanatiling malusog ang ating sarili, pati na rin ang ating buong pamilya. Itong mga tinatawag na plant-based foods na pinag-uusapan natin ay magandang source ng fiber na kailangan natin para maging healthy ang tiyan at bituka. Importanteng healthy ang parteng ito dahil ito ang nagpoproseso para magamit natin ng maayos ang nutrients na galing sa ating kinakain. Kaya habang bata pa lang, dapat ay masanay ng kumain ng iba't ibang gulay at prutas. Mas makulay, mas maganda. Maraming salamat ulit, Mang Jerry, sa pagtulong sa amin ng mga kaibigan ko. Walang anuman yun, Ana. Mga ka-Gen H, ngayong alam na natin ang pagkakaiba ng gulay sa prutas. Oras na para kumain ng masustansya para ma-experience natin ang powerful nutrients na hatid nila para tayo maging malusog at malakas. Dahil ang Gen H, always healthy and happy! Hanggang sa muli, paalam!